Praise God. Good evening po sa ating lahat. At na-miss ko po kayo kasi tuwing Friday pag nagpupunta kami ng family namin galing Parañaque, halos photo finish na lang kami talaga. Para bang amen na lang yung inaabutan namin o yung halos yung huling kanta. So praise God, nandito kami ngayon at maagang nakarating. At grabe, no? Sabi ko nga, itong panahon ngayon, uso na naman ang mga sakit. Medyo iba nga yung boses ko ngayon eh. Kanina, nakita kami ni Pastor Nex, masama din ang pakiramdam niya. Si Pastor Jimmy din. At yung mga ibang kapatiran natin na nakakaranas ng karamdaman. Pero hindi tayo mapipigilan kahit na anong karamdaman meron tayo. Amen? Siguro naman, walang natutuwa na ang mga pastor ay nagkakasakit. Parang sa opisina di ba? Kapag yung boss wala, sasabihin, uy, wala si boss. Pwede natin gawin kung ano dapat natin gawin. Pwede tayong maglakwatsa. Dito po sa church, syempre hindi naman po tayo ganyan. Kasi ang mga lingkod ng Panginoon, ipanalangin po natin dahil kami rin ay tao na nakakaranas din ng mga pagsubok at may mga karamdaman. Anyway, maganda po yung babahagi ng Panginoon sa atin. And then, manalangin po muna tayo. Praise God. Panginoon, salamat, O Diyos, sa ginagawa niyo po sa buhay namin. Thank you, Lord, dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan, karamdaman man ito, Panginoon, may mga nangyayari sa bawat isa, pero Lord, nandyan kayo at talagang pinapakita sa amin kung gaano yung sinasabi niyong support sa bawat isa na nag-e-encourage, Panginoon, na magpatuloy kami. Hindi kami mapipigilan, Panginoon, ang gawa ng kaaway. Lalong-lalo na, Lord, yung desire namin, Lord, na lumago sa pananampalataya. Nandirito kami, Panginoon, dahil mahal namin kayo. Nandirito kami, gusto namin kayong papurihan, pasalamatan sa lahat ng mga ginawa niyo sa buhay namin. Makinig ng inyong mga salita. Lalo pa po kami lumago sa pananampalataya na hindi po kami basta mamumove ng anumang mga sitwasyon sa buhay namin, kundi ito yung magiging stepping stone para lalo pa pong maging matibay ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na maging matabang lupa, Panginoon, ang aming mga puso upang sa bawat salita na aming maririnig ito'y tumanim, lumago, magbunga, at maraming bunga, Panginoon, na sila rin, Panginoon, ay magiging halaman, yung mga buto nila na itatanim, at marami pa, magmumultiply pa, Panginoon, ang salita nyo, at maraming maliligtas. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po muna natin ang Panginoon. Praise the Lord. Parang medyo, okay lang yung sound, medyo parang malakas. Sa akin parang malakas, kumpara dun pag Sunday. Parang medyo malakas yung sound niya ngayon. Anyway, para marinig ng mga nasa online natin, na naka-tune in sa Facebook Live. At alam ko, hindi lamang dito gumagalaw, kumikilos ng Panginoon. Kahit nasa ang lugar tayo na nakikinig ng salita ng Panginoon, ganon din ang galaw at kilos niya kung paano siyang naririto, ganon din sa inyo na nasa mga bahay o nasa workplace, kung saan man kayo naroroon. Praise God, dahil meron tayong Diyos na talaga nagbibigay sa atin ng karunungan para lalo pang malaman pa natin yung mga bagay na lihim, mga bagay na gusto niyang ipakita sa atin, ipaunawa sa atin ang kamanghamanghang gawa ng Panginoon. Amen po. Handa na po ba tayo? Buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 2, verses 3 to 11. 2 Corinthians chapter 2, verses 3 to 11. Praise God. Ito po ay patungkol kay Pablo. Siyempre, alam naman natin na simula sa galaw o gawain ni Pablo na siyang nagbabahagi ng mga salita ng Panginoon sa mga hentil. Ginamit po si Pablo para magbahagi ng salita sa mga hentil. Kung si Peter at ang kanyang mga apostles ay sa mga Hudyo, si Pablo naman po, nung nakakilala sa Panginoon, ginamit siya sa mga hentil. Nabasa niyo po ba yung kwento ni Pablo? Kung paano niya nakilala ang Panginoon? Pero grabe yung kanyang journey, no? Yung journey niya nasa umpisa,
wala siyang pangunawa na ang kanyang tinutuligsa ay ang Panginoon o yung gawain ng Panginoon. Kung paano na ang totoong kaligtasan. Wala, hindi niya alam. Pero napakatalino ni Pablo. Ang daming alam. Ang hindi niya alam ay yung katotohanan. Which is, ginawa niya nung una kay Stephen, siya'y naging witness ng pagkamatay ni Stephen. Si Stephen po ay isang lingkod ng Panginoon, man of God, pero nakita niya, na-witness niya kung paano in-stone to death si Stephen. Amen. Kung nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, mas maiintindihan po natin ang kwento. Hanggang sa humingi pa siya ng letter sa mga matataas na pinuno sa gobyerno para halugugin, puntahan o hanapin yung mga lingkod ng Panginoon na nagbabahagi ng kanyang salita. Kaya grabe yung persecution noon, mga kapatid. Tayo hindi. Makapagbahagi ka nga lang sa salita ng Panginoon, nahihiya ka pa eh. Pero noon, talagang underground. Hanggat maaari nga, magbabahagi sila yung persecution, talagang huhulihin sila, bububugin sila, papatayin sila. To the point na ito torture hanggang sa mamatay. Kasama po si Pablo doon. Pero dumating yung time, nung makilala ni Pablo ang Panginoon sa road to Damascus, na nakita niya yung liwanag, nabulag siya, nagsalita ang Panginoon Jesucristo sa kanya, ako ang tinutuligsa mo. So sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Pablo kung ano ang kanyang gagawin. So mga kapatid, doon nag-start yung ministry ni Pablo. So kaya nga kung saan siya pumupunta na iba't ibang lugar, na-encounter niya ang iba't ibang klase ng mga tao. Siyempre pag sinabi niyong hentil, hindi po naniniwala sa Diyos yan. May kanya-kanyang Diyos. Merong silang pinaglilingkuran as if yon ang kanilang pinapaniwalaan. Nowadays, ganyan din nangyayari. May kanya-kanyang mga images, may kanya-kanyang paniniwala, may Diyos-Diyosan. Pinasok lahat ni Pablo yung mga lugar na yon. Kaya nga kung makikita nyo, si Pablo ay isang huwaran, isang ehemplo na masasabi mong pwedeng mangyari sa atin kung gagawin mo ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag nagbabahagi po tayo ng salita ng Panginoon, mararanasan po natin kung ano yung mga pagsubok na pinagdaanan ni Pablo. Hindi man siguro yung napakatinding pagsubok, ilang beses na siyang na-shipwreck. Ano ibig sabihin na shipwreck? Yung barkong sinasakyan niya, nawasak, nasira, ilang beses na siyang lumalangoy sa gitna ng dagat. Ilang beses na siyang pinagbabato, binugbog, nilatigo. Pero hindi natin naranasan yan. So mga ganung mga persecutions, naranasan ni Pablo at ng mga ibang mga apostles. Pero siyempre, kumpara sa mga Hudyo na naniniwala naman sa salita ng Panginoon pero nire-reject si Jesus Christ, dito sa mga hentil, walang kamuwang-muwang. Kaya nga po, si Pablo, nung pumasok sa mga iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, iba-iba yung kanyang naranasan. Isa po sa napuntahan ni Pablo ay itong Corinto. Kung babasahin po natin sa 2 Corinthians chapter 2, verse 3, sinulatan ni Pablo yung mga tao sa Corinto. Kasi nga po, nangyayari, merong mga pinagdaraanan yung mga tao sa Corinto. Nasa ibang lugar siya, gusto niyang bumalik sa Corinto. Pero bago siya bumalik, meron siyang naririnig na mga kwento na hindi maayos sa church. Alam mo yon, yung iniwanan mong church na maayos, babalikan mo, merong hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaunawaan. Hindi ko alam kung sino yung nagkwento kay Pablo, pero yung kwento na yon, siyempre, nalaman niya, totoo naman. Kaya nga sabi rito sa 2 Corinthians verse 3, kaya sumulat muna ako sa inyo, ayaw kong sa pagpunta ko riyan ay dulutan ng lungkot ang mga tao, dapat magpaligaya sa akin. So, sabik si Pablo na dalawin yung mga nashare niya ng Word of God, tumanggap sa Panginoon, nakita niya na lumalago sa pananampalataya, kaya lang, mayroong mga situation o mga issues within the church. So, ang sabi rito, ayaw niyang pumunta dyan, bumalik dyan, na nagpaplastikan lang tayo.
Kasi nakita ko may mga nangyayaring hindi maganda, iba't ibang mga issues. Nagkakatalo-talo kayo dyan. How do we encourage yung mga mananampalataya na may pinagdaraanan sa buhay? Ako, napansin ko po ito. Minsan, maganda yung nagbibigay tayo mga testimonies, nag-encourage tayo sa kapatiran. Pero, minsan napaisip lang din ako na merong mga ibang mga kapatiran na nagsishare ng salita o nagbibigay ng testimony na yung mga pinagdaanan niya, yun at yun pa rin ang kanyang sinasabi. Nakuha niyo ibig sabihin? Ako po, pinagdaanan ko po ito, matindi yung mga pagsubok na naranasan ko. Tapos, okay na yun, na-share mo na eh. Pero patuloy akong pinapalakas ng Panginoon. Sumunod na Bible study, sumunod na mga gawain. Ako po, naranasan ko po talaga ito. Sabi ko sa sarili ko, ang isang taong lumalago sa Panginoon, yung lahat ng nalagpasan niya, testimony na yon na napagtagumpayan niya. Amen. Kapag kinukwento-kwento mo yan, that means hindi ka pa nahuhubog dyan at hindi mo pa napapagtagumpayan yung mga pinagdaraanan mo. Amen. Kasi naranasan ko po yan. No, meron akong problema sa family na merong naninira sa amin nila Noemi, sa pamilya namin. Sa totoo lang, grabe pinagdaanan namin. Ang sakit. Sa tuwing na pag-uusapan yan, nangingilit talaga luha ko. Sabi ko, alam nyo, ito nararanasan ko, ito pinagdaraanan ko, ito ganito pa rin. Sa tuwing natatakel yung topic na yan, talagang ang bigat-bigat sa dibdib ko. Sabi ko, Lord, grabe. Sabi nga ng kapatid ko sa akin, one time, pag-usapan lang namin, Christian din siya, sabi niya sa akin, David, siguro ganito gawin natin. Ganyan. Sabi ko, alam mo, talagang hindi ko ina-expect, nag-react ako. Sabi ko, bakit? Wala naman akong ginagawang mali Tama naman yung ginawa ko Alam mo, sabi niya sa akin, nasa opisina kami noon Sabi ng kapatid ko, David, sandali. Hinahan mo yung boses mo. Narinig tayo ng mga kasama ko rito. Alam mo yun, bigla akong napatahimik. Tapos, nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, babalik na ako sa opisina. Kasi lunchtime yun dinalaw ko siya. So, habang naglalakad ako papunta sa opisina namin, malapit lang kasi yung office niya, sa office namin, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, parang biglang binulat ng Panginoon ang aking isipan, Kristiyano ka. Kasi yun pala yung sinabi ng kapatid ko, David, teka muna. Wala naman akong sa sinabi ko Pag-usapan natin. Ikaw ang iniisip ko na mas makakaunawa kasi ikaw ang Kristiyano. Kasi yung isang kasama namin sa pamilya, hindi pa siya Christian. So habang naglalakad ako talaga, umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, oo nga kahit napakahirap, napakasakit. Ako yung anak mo Ako yung nananampalataya. Ako yung nakakaalam, pero parang magka-level lang kami. So parang nadadamay ako. Kung ano yung nangyayari sa kanya, affected ako. So hindi ako makapag-move on. So bago ako nakarating ng opisina, humingi talaga ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sorry po. Sorry po. Ako yung anak mo na kailangan mapagtagumpayan yung mga pinagdaraanan. So sa situation na yun, alam mo, sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako sa kapatid ko Alam mo, ginamit ka ni Lord na napamulat sa akin na hindi dapat ako tumingin sa situation na nangyayari sa amin. Dapat tingnan ko kung anong gagawin ng Panginoon. So, hinayaan ko ang Lord. Nanalangin kami kahit matindi yung mga pinagdaanan namin sa pamilya. Talagang sinisiraan kami, ang daming sinasabi sa amin. Kasi nga, marami na kaming Christian sa family. Unbeliever siya. So, siguro, nagre-react siya at tinanong pa niya, sinabihan pa niya yung kapatid namin na, bakit kayo naniniwala kay David? Bakit kayo naging born again din? Bakit kayo umaattend dyan sa church na yan? Sabi ng kapatid ko, nakita namin yung katotohanan So gumagawa siya ng way para sirain, wasakin, kaming pamilya, dahil nga, iilan na lang sila, o isang pamilya na lang sa mga kapatid ko ang hindi nakakakilala sa Panginoon. And praise God, talagang alam mo, gumagalaw ang Panginoon. Basta huwag ka lang mag-react sa mga sitwasyon na nangyayari. Ang sakit, mahirap. Pero dumating yung time na sila mismo lumapit sa amin, David, tulungan mo ako, ipag-pray mo kami, may nangyayari sa pamilya namin. Gagamitin ka talaga ng Panginoon.
Basta wag ka lang manghinawa na manalangin. Ano man yung situation na nangyayari, si Lord ang gagalaw. Totoo yung salita ng Panginoon eh. Pangawakan mo yung salita ng Panginoon. Hindi ka na yung Kristiyano na paulit-ulit, kinukwento mo na walang nangyayari sa buhay mo kasi hindi ka pa nakaka-move on. Amen! Pare-pareho tayo may problema. Pare-pareho tayo nakakaranas ng mga pagsubok, iba-ibang klase nga lang. Pero, nakikita mo ba sa sarili mo na napagtagumpayan mo na yun o hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? Hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos, hindi ka makalago sa pananampalataya mo sapagkat hindi ka nagpapatawad. Sapagkat hindi mo inaayos yung buhay mo para patawarin mo rin ang sarili mo. Number 1 na kalaban po natin, sarili natin. Kinokondemn natin ang sarili natin, di tayo magpatawad sa mga nakasakit sa atin, nararanasan po natin yan. Kaya nga, etong si Pablo, kinasabi niya dyan, etong mga naririnig kong kwento, mga issues sa church, iniwanan namin kayo na maayos, babalikan ko kayo na may mga problemang pinagdaraanan. Oops, hindi po exempted ang JCM dyan. So maraming mga churches na talagang lumalago sa Panginoon, pinagdaraanan ng mga pagsubok. Bakit? Kasi nga, kung ikaw ay naglilingkod ng totoo, tapat sa Panginoon, galit na galit ang kaaway. Amen? Galit na galit ang kaaway. Gagawa at gagawa siya. Ultimo yung mga nakakataas pa sa'yo, mga leaders mo, mga pastors, nasasabi mo na offend ako sa kanya. Mga kapatid, kailangan nating mapagtagumpayan ito. Magtulungan tayo. Mag-encourage tayo sa bawat isa. Kaya nga po ang topic ko ngayon is about encourage one another. Kung ikaw, lagi na lang ganyan, umiikot yung problema mo sa ganyan, lagi na lang, na-offend ako dito, nasaktan ako dito, ito na naman nangyari sa akin. Bakit kaya ganun si pastor? Ba't ganito yung leaders? Ba't ganito yung mga members? Kung ganyan tayo mga kapatid, ilang beses ka mang mag-akyat dito, ano man ang gawin mo, anong paglilingkod ang gawin mo, babalik ka pa rin sapagkat hindi mo napapagtagumpayan yan. Amen! Sabi po rito, ayokong dulutan kayo ng lungkot, sabi ni Pablo, pagdating ko dyan. Ano, magkakaharapan tayo? Personal, sasabihin ko sa inyo, yung mga problema nyo. Ang sabi rito, pakisige po, na magpaligaya sa akin, sapagkat natitiyak kong ang aking kaligayahan ay kaligayahan din yung lahat. Sino dito ang tumanggap sa Panginoon na iba, taliwas sa kagustuhan ng Lord? Wala, di ba? Ang gusto natin, mapabuti ang buhay natin. Ang gusto natin, isa ang layunin natin, sundin ang kalooban ng Panginoon, lumayo sa mga gawa ng kaaway, lumago sa pananampalataya. Sino dito ang pumunta rito para magwasak ng church? Wala, di ba? Sino pumunta rito para sabihin na, makikipagkwentuhan ako, magchichismis ako, sisirain ko yan. Siyempre wala. Lahat tayo, mabuti ang layunin natin. Ang problema, pag meron na tayo mga pinagdaraanan, kasi nagkikiskisan tayo mga kapatid eh. Iba-iba yung mga ugali natin. Iba-iba yung mga characters natin. Kaya kapag hindi mo kapareho o kaugali yung mananampalataya o kapatiran, pwede kayong magsalpukan. Pero, binabago tayo ng Panginoon. Kaya nga, dapat, ang pananaw natin ay yung sa ikaaayos, hindi doon sa ikakukwento mo sa iba. Huwag mong siraan ang kapatid mo, kapatid. Kasi mananagot talaga tayo sa Panginoon. Para bang, yung pagpunta mo rito, after na natanggap mo ang Panginoon, at meron ka ng mga pinagdaanan, na-offend ka, nasaktan ka, baka abutan tayo ng Panginoon. Hindi ka pala ligtas. Yung lahat ng mga ginawa mo, nakabutihan, lahat ng ginawa mo sa church, ang ganda ng mga plano mo, ang ganda ng ginagawa mo, yung mga gawain, and yet hindi ka pala ligtas. Bakit? Kasi nga, merong part sa buhay mo na hindi ka nagpapabago sa Diyos. Kaya sabi dito ni Pablo, nalulungkot ako na nababalitaan ko yung mga kwento na yan sa church nyo, sa iniwanan ko na simbahan, at babalik ako para bisitahin kayo, and yet, merong hindi pagkakaunawaan.
Next verse. Sabi po rito, verse 4. Ang puso ko'y punong-puno ng kalungkutan at pag-alala. Yang sulatan ko kayo. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko. Hindi ko nga alam kung gaano katindi yung luha na lumabas kay Pablo, no? Di ba minsan para bang ilang balde na ng luha ang iniyak mo. Dahil sa mga pinagdaraanan mo. Talagang naubos yung liquid sa mata mo. Kanina nga po, siguro sa init ng panahon, natulog lang ako pagdating namin. Paggising ko, sabi ko may namumula dito, merong parang may ano dito sa mata ko. Pinakita ko kagad kay Noemi. Pinakita ko kila Pastora Kating. Ano to? Baka, ano? Sabi niya, hindi, baka sa init lang ng panahon. Sige na, maligo ka na para mawala yung init sa katawan mo. So mamaya-maya, wala na, nag-subside na. So siguro nga sa init ng panahon. Sabi ni Noemi, ikaw talaga, na ano ka naman? Kinabahan ka naman. Ay, hindi ako kinabahan. Oh. Sabi ko nga, ay, tingnan mo, cute oh. Pero alam mo yan, ikaw ba kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok, kakabahan ka na kagad? Manginginig ka na kagad? May pinagdaraanan ka na naman. Eto na naman, Lord, pinagdaraanan ko na naman. O excited ka dahil meron na naman bagong ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Kapatid, kung paulit-ulit yung problema mo, hindi ka lumalago sa pananampalataya. That means may problema ka sa relationship mo sa Diyos. Pero kung pabago-bago, patindi ng patindi, that means, grabe yung ginagawa ng kaaway sa iyo para kapabagsakin. Pero, mas matindi yung ginagawa ng Panginoon para i-push ka na huwag kang titigil sa pananampalataya mo, sa ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Ito nalulungkot si Pablo sa mga nangyayari. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko yun. Sumulat ako, sige po, pakita. Sumulat ako sa inyo, hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Sino ba talagang totoong concern na mananampalataya? Makikita po natin yan. Tumingin kayo sa paligid nyo. Tignan nyo mga katabi nyo. Sino talagang totoong concern? Pastor, parang plastic. Sino ang totoong concern na mananampalataya? Concern ba yung kapatiran mo? Concern ba ang mga pastor? Concern ba ang mga leaders? Ang mga mananampalataya? May ginagawa bang Panginoon sa atin para i-encourage natin yung bawat isa? Amen? Kasi, ang isang taong concern, iaangat niya yung kapatiran kapag siya ay nangihina na, napapagod na, inaangat para magpatuloy sa pananampalataya. Amen. Hindi yan natutuwa kapag may nangyayari sa kapatiran. Nagkasakit siya. Sabi ko na nga ba Yan, pinalo tuloy. Di ba? Hindi tayo natutuwa. O ba't hindi na umatin? Tingin ko may problema yan. Tama yung sinabi ni Pastor Negs Minsan advance tayo mag-isip. Hindi lang umatin. Ang dami mo nang inisip ng kung ano-ano, bakit, anong reason pati di umatin. Nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Yung pala naman, nakaranas ng sakit. May pinagdaraanan. So mga kapatid, sino talaga ang totoong nag-e-encourage sa bawat isa sa atin para lumago tayo sa pananampalataya? Grabe, ang hirap magsalita pag nangangati yung lalamunan. Actually, hindi po ako talaga mag-preach. Pastora Kati sana. Pero anyway, nandito po tayo. Pagpatuloy natin. Lord, I pray right now, Panginoon, sa lalamunan ko, Lord God, na hindi magpatuloy, Panginoon, na lumabas ang inyong mga salita. Salita ng buhay na nag-e-encourage sa bawat isa. Panginoon, winawasak namin yung gawa ng kaaway sa oras na ito. I pray right now na ang mga salita niyo, Panginoon, ay maging powerful, Panginoon, natatagos sa aming puso't isipan. Magiging buhay ito, Lord God. Wala kaming pakialam sa gawa ng kaaway. Ang gagawin namin, Lord, ay ang pagsunod sa inyong kalooban. Mararanasan po namin, Panginoon, ang mga bagay na kamangha-mangha
na gagawin nyo sa buhay namin. At aalis kami sa lugar na ito. At ang mga tao makakapakinig, O Diyos, may mangyayaring maganda ngayong araw na ito, Lord God. Mararanasan namin, Panginoon, yung authority, Lord God, na ilalabas namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan nyo, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Lord, walang magagawa ang kaaway. And thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Buti-buti na. Mas daig pa yung mga yung mga gamot para sa ubo. Praise the Lord. Alam mo, totoo po yun. Napaka-powerful ng prayer. Naikwento ko kanina kila Pastor Nex, kila Sister Tess. Kahapon, nakaranas po ako ng parang medyo yung dibdib ko. Hindi ko alam kung sa heart eh. Sa likod, matutulog muna sana kami. Pagdating namin sa dalawang anak namin, sabi ko, pahinga muna tayo, tulog muna tayo. Pero hindi na ako nakatulog. Kasi, ang sakit-sakit ng likod ko na parang affected sa heart. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi na ako nakatulog. Lumabas na ako ng kwarto. Tag-pray ako. Siguro after 30 minutes, nawala yung sakit. Sabi ni Noemi, ba't di mo ako ginising para nagpa-check up ka? Anyway, nag-pray na ako, okay na ako. So meron talagang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Praise God. Okay. Okay na ako. So, balik po tayo. Sabi rito, ayan, sumulat ako sa inyo, hindi upang kayo dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Sino dito, sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga pastors na naririto, kung sino man na naka-online ng mga pastors, lahat ng pastors ng JCM, tinawag kayo para maglingkod, pero wala kayong concern sa mga tao. Meron po ba na tinawag ng Panginoon na walang concern sa mga members? Nakakaawa yung pastor na ganun. Nagpapastor and yet wala yung puso niya sa gawain o sa paglilingkod, hindi lamang sa Panginoon, maging sa mga kapatiran. Ako, natutuwa ako dahil ako naniniwala ako bagamat hindi kami perfect. Meron kayong mako-comment sa amin, pero nakita ko yung concern namin sa mga kapatiran. Hindi namin kayang abutin lahat, pero nandun yung concern namin para magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ang sabi po rito, next verse, kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi ito sa akin ginawa. Hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito, pero ang totoo, kayong lahat ay dinulutan niya ng kalungkutan. Sa church nila, sa Corinto, merong mga kapatiran na nagkasala. Kaya lang, ito yung nangyari. Next verse. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Siguro nagkaroon ng disciplinary action to. Meron siyang ginawang mali, tapos na-DA siya. Pagdating doon, dapat nagpapatuloy. Ang problema, hindi makapag-move on, hindi makapagpatuloy yung mananampalataya na nagka-problema, nagkasala. Bakit? Kasi tuwing pupunta dito sa church, parang may nagko-condemn na mga tao. Hindi pa nakakapagpatawad. So, aatin dyan, walang pumapansin. Kasi nga, may ginawang hindi maganda. So, mga kapatid, yung tao, lalo na pag may pinagdaanan, may mga problema, ito yung time na nandyan tayo to encourage them. Ito siguro, ito yung heart ko talaga eh. Yung kapag mayroong mga pinagdaraanan yung mga mananampalataya at halos bumigay na, gusto nang umayaw, ayaw na umattend, yun yung dapat na tinutulungan nating bumalik uli sa Panginoon eh. Kaya lang, kung talagang ayaw na niya bumalik, nasa sa kanya na yun. Kaya lang, yung mga tao na gustong bumalik, hindi makabalik, kasi nga, merong mga tao sa paligid niya na parang feeling, kinokondem siya. Dalawa lang naman po yan. Nag-iisip siya ng hindi tama, doon sa kapatiran, na parang hanggang ngayon, ito pa rin ang iniisip nila sa akin, ganito pa rin ako ah. Or, talagang nararamdaman niya, totoo. Kaya nga sabi dito ni Pablo, sapat na yung parusang iginawad sa kanya ng nakararami. Verse 7, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob.
Sino bang ine-encourage, kapatid? Yung mga taong nangihina. Yung mga taong may pinagdaraanan. Yung mga taong nakakaranas ng mga matinding pagsubok sa kanyang buhay. Encourage one another. Sino dito walang problema? Lahat tayo may problema eh. Di ba? Kung sensitive tayo sa Holy Spirit, yung discernment, discerning the Spirit, kausap mo pa lang yung tao, mararamdaman mo matindi pinagdaraanan. Madalas nag-uusap kami ni Noy, sinasabi ko sa kanya, mukhang malalim tong pinagdaraanan nito. Totoo nga, may pinagdaraanan. Pero alam mo yon, nandito tayo, hindi para i-down yung ating mga kapatiran, kundi para itaas siya, ipagpatuloy yung pananampalataya niya sa Panginoon. Gusto ba natin na tayo lang yung ligtas tapos siya hindi? Kasi Lord, grabe naman yung ginawa niya eh. Nagmi-minister siya pero hindi naman pala siya tapat sa inyo. Pag wala sa church, kung ano-anong pinaggagawa, dapat lang ma-DA siya. Di ba? Siguro naman walang ganun sa atin. Nandito tayo to encourage one another para hindi masiraan ang loob. Ang sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 1, verse 4. 2 Corinthians chapter 1, verse 4 to 7. Yan. Sabi rito, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Ikaw na in-encourage ng Panginoon, kung ano yung nangyari sa buhay mo, encourage mo rin yung kapatiran. Ako, siguro kung ganyan tayo, kahit na matindi pinagdaraanan natin sa church, grabe yung galaw ng Panginoon. Kung pare-pareho tayo ng ine-aim o yung layunin para lumago sa pananampalataya. Amen? Hindi yung wala kang pakialam sa katabi mo. May pakialam ka sapagkat ang Lord may pakialam sa iyo. Di ba? Hindi yung parang chill-chill lang 'tong kapatid ko ah. Parang nonchalant, di ba? Mga nonchalant uso ngayon di ba? Nonchalant. Parang yung, di ba? Nonchalant meaning parang wala lang. Kahit anong mangyari, parang hindi mo makita sa kanya. Easy lang. Hindi tayo ganun. Alam mo ba na ang mga Kristiyano, para dapat tayo kumbaga sa kuryente, talagang excited ka, gumalaw, kumilos, mag-encourage ng mga tao. Hindi mo attend ka, hi, hello po, ganyan, tapos uwi ka na. Ganun lang din. Walang nangyari. I believe, kinakausap tayo ng Panginoon. Kung paano kinausap ako ng Lord, na sinabi ko kay Noemi, na ang tagal-tagal na naming uma-attend sa malalaking church. Paiba-iba na nga kami, nag-church hopping na kami. Sabi ko kay Noemi, hindi ito yung kalooban ng Panginoon sa akin. Abay, sige, attend tayo dito. Tapos maging active tayo. Sabi ko, hindi. Basta may pinapagawa ang Lord sa akin, hindi dito. Alam mo yon, meron kang part sa body. Kung hindi mo pa nahahanap yung part mo sa body, kung kalingkingan ka, kung singit ka lang, kung ano man, mga kapatid, pag nakita mo yung part mo, mahalaga ka. Hindi ka walang halaga. Tatawanan ka ng katabi mo, di ba? Sasabi, kilikili ka. Kailangan mo magtawas. May part ka sa body na pwedeng mag-encourage sa mga kapatiran. Amen? Yan. Kahit na anong part natin, pag ikaw ay part ng body, mahalaga ka sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi rito, ito yung kaaliwan na tinagap natin sa Panginoon. Encourage natin ang ating mga kapatiran. Galatians chapter 6 verse 1. Galatians chapter 6 verse 1. Mga kapatid, kung makagawa ng kasalanan, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Sino dito yung excited na maglingkod sa Panginoon? Nakikita ng Panginoon ang puso natin. Kung excited ka talaga at mahal mo ang Panginoon,
dapat mahal mo rin ang kapatiran. Huwag kang mamimili ng tao o ng attitude. Kahit hindi ka mahal-mahal yung tao na yan, dapat mahalin mo yan. Love one another, love your neighbor, love your enemies, even enemies. Lord, ang hirap mahalin ito. Grabe kung anong ginawa nito sa akin. Sobra. Kung mahal mo ko, dapat mahal mo sila. Hindi dahil sa sila'y nagkakasala, may ginagawa, ayaw mo na sa kanila. No, huwag ka mamimili. Pray for them. Pray for them. Kung meron po kayong comment, o meron kayong nakikita sa mga pastors na hindi kalugod-lugod, mga kapatid, ine-encourage ko kayo to pray for us. Alam niyo po ba si Haring David? Bakit niya sinabi na touch not the anointed one? Huwag mong gagalawin ang lingkod ng Panginoon. Mananagot ka. Inanoint ng Panginoon yan. Twice na na ibinigay na sa kanya yung buhay ni Saul, na naghahanap sa kanya para patayin siya. Pero ano sabi? Sabi ni Pablo, sabi ng mga tauhan niya, patayin na natin, Haring David. Ayan na, oh. Nandyan na siya, oh. Di ba? Papatayin ka niyan. Pag hindi mo yan pinatay, huwag mong kahawakan. Huwag mong kakantiin ang lingkod ng Panginoon. Si Haring David, umiiyak sa Panginoon sapagkat hinahabol siya ni kamatayan. Ilang beses na siyang gustong patayin ng mga tao. May reward siguro. Sinabi ni Saul, di ba? Na kailangan mahulihan si David at mapatay. Maraming mga pagsubok ang pinagdaanan ni David. Basahin niyo ang Psalms. Ilang beses siyang umiiyak para maligtas. Kapatid, hindi tayo inaiiba kay David. May pinagdaraanan din tayo. Kung nakakaranas ka ng mga ganyang mga pagsubok, huwag mong kakantiin ang mga lingkod ng Panginoon. Pray for them. Dahil darating yung time, yung sinasabi ng Panginoon, mangyayari. Hindi pinangunahan ni David ang Panginoon, inanoint ako ni Lord. Kailangan patayin ko yan kasi ako'y magiging hari. Hindi niya inano yun. Sa panahon ng Panginoon, kung kailan siya magiging hari, dun siya mag-ahari. Amen? Amen po ba? Sa tagal ng panahon, mga kapatid, minsan nagre-react ka na, ba't ang tagal-tagal na? Ganun pa rin ang ugali niya. Bakit kami nakakaranas ng ganito? Bakit kami dumaraan sa mga pagsubok na ganito? Mga kapatid, hindi exempted ang JCM. Lahat tayo may mga pinagdaraang pagsubok. Pero kung mahal natin ang Panginoon, gagawin natin, susundin natin ang kanyang kalooban. Mahal mo ba si Lord? Gagawin po ba natin yung sinabi ng Panginoon? Amen po ba? Gagawin po ba natin yung sinabi ng Panginoon? Sabi rito, kung ikaw ay pinapatnubayan ng Espiritu, siyang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka naman, kayo ang matukso. Huwag mo ipagpalaki sarili mo. Baka masabi mo, yabang-yabang mo na, ay, ako wala akong problema. Ang saya ko ngayon. Wala akong pakialam sa mga naninira, mga nanlalait. Basta ako magpapatuloy ako. Hindi po. Basta, maging mahinahon, lawakan mo yung pangunawa mo, kung ano man yung mga nangyayari, encourage one another. Next verse, sabi rito, ito, akyat po natin, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang utos ni Kristo. Kung merong mga pinagdaraanan yung kapatiran natin, kung ano yung pwede nating ibigay, tulong, bigay natin. Minsan, meron kang maibibigay na tulong, hindi mo gawin. Paulit-ulit na lang yan si kapatid. Lagi na lang ganyan. May mga nararanasan. Kaya ngayon, wala na. Hindi na ma-encourage yung kapatiran. Kasi nga, pakiramdam niya, condemn na siya. Paulit-ulit na lang yung pinaggagawa niya. Kung ano yung ginawa mo, nakasulat na yan sa libro mo sa heaven. Kasi may kanya-kanya po tayong libro sa heaven. At bukod doon, meron isang malaking libro na nakasulat yung pangalan natin kung tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian. Pero yung isang libro mo na nakasulat doon, wala kang maililihim sa Panginoon. Lahat ng ginawa mo rito,
nakasulat sa aklat mo. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, ginawa ko ha. Eto ha, sinabi mo ha, ginawa ko yun ha. Wala kang may pagmamalaki. Alam ng Diyos kung tama o totoo yung ginawa natin. Tapat sa puso natin. Next verse. Dahil inaakala nyo kayo nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya nyo yung sarili. Totoo naman, di ba? Verse 4. Hanggang 5 po tayo. Suriin ang bawat isang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing yon sa iba, sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Encourage one another, check mo sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo. Dahil pagdating ng panahon, haharap tayo sa Diyos, ano sasabihin mo? Guilty your honor. Or, your honor, hindi ko na po maalala. Hindi ba? Dalawa lang, hindi ba? Your honor, hindi ko na po maalala. Gagawin ba natin yun? Pag tayo kinausap na ng Panginoon? Or alam natin na guilty tayo, tingi tayo na sorry sa Lord. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians chapter 4, verse 29. Ephesians chapter 4, verse 29. Sino pong gusto mag-encourage ng mga kapatiran? Gusto niyo po bang kayong ine-encourage o kayong nag-e-encourage? Siyempre, gusto din naman natin. Plastic naman tayo. Pag sabihin natin hindi tayo na-encourage, di ba? Pupunta ka rito sa harapan, walang pumapansin sa'yo, okay lang sa'yo. Siyempre, gusto nyo rin na pinapansin kayo, di ba, Pastora? Pumunta ka na, Pastora. Hindi ka naman na gano'n, di ba? Huwag ka pupunta ng Baguio. Malamig dun. Di ba? Siyempre, kapag nakakarinig ka ng mga discouragement, parang iba yung dating, di ba? Wala naman akong ginawa dun, oh. Hindi naman ako na gano'n. Nagpatuloy naman ako sa Panginoon, ah. Pero may maririnig ka na hindi maganda. Parang sobrang perfect mo. Dapat hindi ka magkakamali. Ang hirap nun. Napakahirap nun. Kasi lahat tayo, kailangan natin ng kalakasan, ng katatagan. Lalo na sa panahon na medyo meron kang pinagdaraanan sa buhay. Pero ang sarap din na nag-e-encourage ka. Hindi ka nag-e-encourage kasi may pera ka. Di ba? Uy, bless ako ngayon, mag-e-encourage ako ng tao. Kahit na may pinagdaraanan ka, Lord, naranasan niyo na po ba? Ako kasi naranasan ko na nag-share ako sa isang tao nung una, bago pa lang ako noon eh. Sabi ko, Lord, ang matindi problema ko, sa kanila ako mag-share sa kanya. Share mo yung tao. Alam mo, shineran ko, alam mo kung ano yung problema niya, na-encourage ko siya, pagkatapos na yung magsalita, Lord, di ba ganun yung problema ko? Yun eh. Yung sinare ko sa kanya, in-encourage ko sa kanya, parang humarap lang ako sa salamin, David, magpatuloy ka. Huwag kang bibitaw. Parang gumanon lang ako sa salamin eh. Kasi nga, yung problema ng kapatiran, yun din pala. So, yung salita ng Panginoon ang mag-e-encourage sa iyo. Amen! Yung salita ng Panginoon ang mag-e-encourage sa iyo. Kasi totoo yung sinasabi niya sa salita niya. Kapag naniwala ka, nanampalataya sa salita ng Panginoon, panghawakan mo yan. Yung sinasabi, ine-encourage sa salita ng Panginoon na binabahagi ng mga pastors, do not fear, be strong, take courage. Totoo po yan. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Kahit umiiyak ka na. Naalala ko kahapon, masama pakiramdam ni Pastor Jimmy, di ba? Pasensya na po, sabi niya. At naka-off po yung cam kasi nakahiga yata siya. Parang yun ang narinig ko eh. Kasi nga, masama pakiramdam niya. Pero hindi pa rin nawawala sa kanya yung ano eh, no? Pagko-question eh, no, Pastora. Na-question ka pa rin eh, no? Alam mo, makakalusot ka kay Pastor Jimmy, ha? Alam mo yon? Yung, sino yung kinabahan? Si Pastor Jimmy na masama pakiramdam, si Pastora Mary Ann na may tanong na naman. Akala ko okay na eh. Lusot na eh. Pag nagsasalita si Pastor Jimmy, kinakabahan na yung mga tao eh. Alam mo yon, pag nakakaranas tayo ng kaba, that means yun yung kahinaan ng tao.
Bakit ka nakakaranas ng fear? Nakakaranas ka ng takot para magdepende ka sa Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po rito, Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Huwag kang gagamit ng mga bagay na guguhit sa puso ng isang tao. Pagkatapos niyo mag-usap, offended na siya sa'yo. Kasi pananagutan po natin yan. Ano man ang ginagawa natin. Alam man natin o hindi. Kaya nga, mag-guard natin yung ating mga tang na magsalita ng encouragement, hindi discouragement. Amen po ba? Pwede bang punta muna tayo sa Galatians chapter 6 verse 14. Galatians chapter 5 pala, verse 14. Galatians 5 verse 14. Tame your tongue, sabi dito. Ingatan po natin na makasalita tayo ng makakasakit sa kapwa natin. Galatians 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung gaano mo kamahal ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo. Kahit hindi ka ibig-ibig. Mga kapatid, itong masakit sa atin. Yung ayaw nating gawin sa atin, yun ang ginagawa natin sa iba. Marami pong ganyan. Yung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Kasi nga, kaya nga ayaw mo dahil masakit, hindi maganda. So sila rin ganun. Huwag po natin gawin. Kasi once na nangyari na, malaking effect na po yan. May matinding effect. Okay, magkakaroon ng pagpapatawad, paghingi ng tawad, pero yung damage, ang hirap mag-heal. Amen! Prangahan tayo. Nakapagpatawad ka na, humingi ng tawad, pero yung damage, napakahirap maghilom. Panahon talaga para mo masabing nakapagpatawad ka na ng tuluyan. Kasi, nanaisin mo lang tumahimik sa usapan para hindi ka makahalubilo sa pinag-uusapan dahil pag may nasabi ka, accountable ka na doon. Kaya pag may mga nangyari, mga kapatid, patawarin na natin. Tapos kung wala ka namang gagawing hindi tama o akala mo naman sa iyo parang wala lang. Pag hindi maganda, wag na natin gawin. Kasi makaka-offend pa rin tayo. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya nga po, ingatan natin na makasakit ng kapwa natin. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 2. Verse 9 na po tayo. 2 Corinthians chapter 2 verse 9, yung ating topic. Tungkol kay Pablo. Nalulungkot si Pablo na nakakaranas ang simbahan na kanyang iniwan na malalakas ang pananampalataya, lumalago pa sa pananampalataya, pero babalikan niya na meron na palang mga problema. Hirap, di ba? Nagcha-church planting ka, pero pag iniwanan mo na, may problema na. Parang minsan napapag-usapan namin ni Pastor Lex, Pastor, kapag napupunta ka sa ibang lugar, pag naiwanan mo, may issue. Bakit? Kasi nga, ang kaaway, gusto tayong guluhin. Gusto tayong wasakin. Tandaan po natin yan, ha? Kaya maging aware tayo. Kaya nangyayari yan sa bawat churches, hindi lamang sa atin yan. Meron nga akong alam sa Manila Napakalaking church. Every Sunday, one time umaattend kami. Pero sa labas, bago kami umattend, may nagbibigay ng flyers. Ano nakalagay doon? Isang pastor. Yung pastor nila dati. Huwag kayong maniniwala doon sa pastor na nandyan, ha? Yung mga nagsasalita dyan, hindi totoo yan. Pero mo, nagbibigay sila. Kasama nila dati sa church. Pero tumiwalag na, humiwalay na. Nagtayo ng ibang church. Nakakalungkot, di ba? Magkakasama kayo sa isang church, nagkaroon ng problema, okay na yung kung umalis ka, pero yung maninira ka, wag na. Stop na. Kasi darating ang time, kung talagang Kristiyano tayo, tumanggap tayo sa Panginoon, magkikita tayo dun eh. Amen? Magugulat ka ba?
Pastor Alisa, nandito ka rin? Di ba naghiwalay na tayo ng church? Ganun ba yon? Siyempre hindi. Mas masaya tayo na makita natin kapatiran na nandoon. Eh kung ikaw naninira ka kasi umalis ka doon, meron ka sinisiraan, stop mo na. Mga kapatid, sinasabi ko po ito sa inyo. At sinasabi namin nila Pastor Next. Sinabi na rin ni Pastor Next minsan sa preaching niya. Kung meron mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon, stop mo na. Kasi pag nalaman niya ng taong pinag-uusapan niyo, masakit yan. Amen! Ikaw, ang pinag-uusapan, nakarating sa iyo. Di ba ang sakit? Pastor, may nabalitaan po ako. Bakit? Ganito daw ako, ganyan daw ako. Masakit ha? Ayaw natin ng ganun. Walang may gusto ng ganun. Na pinagkukwento ka. Buti ko pinagkukwento ka na, Pastor, sabi ni kapatid, na-encourage daw sa iyo. Buti kung ganun. Pastor, sabi daw sa iyo, meron sinabi kang hindi maganda. Di ba? Nagkakasiraan tayo. Wag na. Stop na natin, tigil natin. Kasi yung gawain ng Panginoon ang ating pagkukulan ng panahon. Sabi nga ni Pablo, wag nating hayaan yung mga bagay na tamad mangyari dito sa simbahan. Ano yung mangyayari tamad? Wala nang ginawa, kundi manira, wala nang ginawa, kundi mag-usapan, pag-usapan, kung ano man yung mga buhay ng may buhay. Wag pakainin ng mga tamad. Ano kaya pag Sunday, may pangalan yung mga pagkain natin? Wala ka rito. Bakit? Wag daw pakainin ng tamad. Ay, grabe naman to si Pastor. Naglagay pa ng pangalan, di ba? Pero yung sa mga meron ng pangalan eh. Yung iba. Wag naman sana mangyari sa atin, hindi ako pinakain kasi tamad ako. Kasi mga taong walang ginagawa sa buhay, mas maraming time na makipagkwentuhan. Sa amin sa opisina, ganyan eh. Tatrabaho ako, no? Gusto kong nakapokus lang ako sa trabaho. Kasi pag tumingin ako sa katabi ko at nakikipagkwentuhan siya, sabi ko, Lord, buti pa sila, walang ginagawa. Alam mo yon? Ikaw busy, tapos sila walang ginagawa, kwentuhan ng kwentuhan. Mapapaisip ka tuloy ng mga hindi maganda. Ganun tayo. Kapag nakapokus ka sa Panginoon at na-divert ang isip mo sa iba, ayun na. Makakapasok ang kaaway. Ang pinag-uusapan nyo ay yung kwento ng buhay ng may buhay. Kumbaga nga sa kapag absent ka, ikaw ang flavor of the month. Ikaw ang pinag-uusapan. Kasi ikaw lang yung wala. Mga kapatid, hindi tayo ganyan. Hindi tayo in-encourage ng Panginoon na maging ganyan. Focus tayo sa gawain sa Panginoon. Encourage one another. Maghilahan tayo paakyat. Huwag tayong maghilahan pababa. Yung crab mentality, alam niyo po ba yung crab mentality? Lalo na ng mga Pinoy, inano sa atin yan eh. Crab mentality, na ang mga alimango, pag umaakyat, tinatapakan yung bawat kapwa niya alimango para lang siya makaangat. Di ba? Crab mentality. Ayan. Bukas, may alimango kandala. Sabi ganun no? Crab mentality. Yung mga isip na gusto mo, ikaw lang. Wala kang pakialam sa iba. Encourage one another. Yung kaaway, kung alam nyo lang, yung ginagawa ng kaaway, nagdo-double time, nagti-triple time para ilayo ka sa Panginoon. Huwag nawang mangyari. Huwag nawang mangyari. At huwag nawang mangyari na gamitin tayo ng kaaway para ma-discourage ang kapatiran. Sabi po rito, ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, sabi ni Pablo noon, ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod nyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Si Pablo, nagbahagi ng salita ng Panginoon, etong sinusulat ko, sinecheck ko kung talagang lumalago kayo sa pananampalataya. Nagkaroon na ba kayo ng checklist sa buhay nyo? Sinong matatagal ng Kristiyano dito? Exempted muna yung mga bago. Kasi may mga ginagawa pa Panginoon. So, ang kino-question natin ngayon, yung mga matagal na sa pananampalataya, meron na bang binagong Panginoon sa inyo? Dati, Pastor, ganito ugali ko, ngayon ganito na ako. Dati, Pastor, ito yung nangyayari sa akin, ngayon na-overcome ko na, nalalagpasan ko na. Dati, Pastor, ito ako, ngayon mas masama na ako ngayon. Di ba? Ganun ba tayo? Paano natin sinecheck ang buhay natin? Lumalago ba tayo sa pananampalataya? Hindi natin sa inaano yung kung ano na tayo, status natin. Kundi pag nakapokus ka sa Panginoon, hindi mo na maiisip yung mga bagay na ginagawa ng kaaway.
Pag nakapokus ka sa Panginoon, na kahit na anong mangyari, anumang problema ang iyong pagdaraanan, magpapatuloy ka. Kahit sinisiraan ako, Pastor, yes. Wala ka namang ginagawang mali. Kung may ginawa kang mali, baguhin mo sarili mo. Humingi ka ng tawad. Magpatawad, O kaya magpatawad ka naman pag nasaktan ka. Focus ka sa Panginoon. Pastor, pasensya na po hindi mo na ako makaka-attend kasi ganito, ganyan. Nakakalungkot pag na may message nyo kami ng ganun. Okay lang kung talagang napaka-importante o talagang tama naman, valid naman yung reason ba't di ka makaka-attend. Pero kapag may pinagdaraanan ka at hindi ka uma-attend, ang sakit nun sa isang lingkod ng Panginoon sa mga pastors. Ewan ko lang. Di ba? Naranasan nyo ba yun? Na, Pastor, pasensya na po hindi po ako makaka-attend kasi nga, ang tindi na pinagdaraanan namin Saka na lang po ako attend. Mahirap talaga yun. Anong gagawin mo sa kapatiran? Kundi i-encourage siya. Na huwag bibitaw, magpatuloy siya. Yung Bible study po namin sa Parañaque, face-to-face po kami noon. Kaya lang, nagpunta na yung isa sa tatrabaho sa barko, yung isa naman nagkaroon ng bahay sa Cavite, yung isa nagkaroon ng bahay sa Calamba, yung isa nandun sa probinsya. Sabi ko, mukhang hindi na tayo makakapag face-to-face Online na lang tayo. So nag-BS kami online. Alam mo, hindi ako na-discourage na nagkahiwa-hiwalay kami. Binless nga sila Squatter area po yung aming lugar sa Parañaque na bina-Bible studyhan. And yet, nagkaroon ng bahay, kanya-kanyang bahay. Amen? Nagkaroon ng mga negosyo. Meron kaming kapatiran doon na talagang matindi pinagdaraanan. Alam mo ba na meron siyang ilang floors? Paupahan niya? 4 floors. Tapos sa probinsya, uuwi sila ngayon. Bakit? Meron silang mga babuyan. Meron silang mga pananim na mga rice. May nabali silang field. Kaya hindi ako nagkahiwalay kami. Kasi pinagpala yung mga kapatiran. Amen! Pangalawa, sabi ko sa kanila, matetest yung pananampalataya nyo na kahit hindi tayo magkakasama at nasa ibang mga lugar kayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Kapag nawala na sa church, hindi mo na alam kung nagpapatuloy sila sa Panginoon. Pastor, ang layo na namin, di na kami makatid. Alam mo, kami, nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran na kahit na napakalalayo, faithful sila na naglilingkod sa Panginoon at patuloy na sumusuporta sa JCM. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po yun, regardless saang lugar ka mapunta, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Kasi hindi kayo sa tao nakatingin. Sa Panginoon kayo nakatingin. At nagpapatuloy kayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, sabi rito ni Pablo, kami na nagbahagi ng salita ng Panginoon, mas na-encourage kami na lumalago kayo sa pananampalataya. Ito, ulitin ko na naman po ulit sa inyo, nabanggit ko na po ito. Kaming mga pastors, o mga leaders, kung meron kayong mga hinahawakan na mga members, kahit may pinagdaraanan kami sa buhay, may mga pagsubok kami nararanasan, pero nagpapatuloy kami, mas lalo kaming lumalakas pag nakikita namin yung mga kapatiran na lumalago sa pananampalataya. Amen! Kahit sugatan na kami, pagod na kami, hirap na kami, nakakaranas na kami ng matinding pagsubok. Pero pag nakikita namin yung kapatiran na lumalago sa pananampalataya, yun yung nagpapalakas sa amin para magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Now, kung meron kaming nababalitaan na hindi maganda, katulad ni Pablo, nalulungkot po kami. Nakakalungkot. Nakakalungkot po na marinig na yung pinagpapagura natin mababaliwala lang. Amen! Kaya wag po. Wag po nating hayaan na makapenetrate ang kaaway sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nandyan siya para kasirain, wasakin. Pero wag mong hayaan na makapenetrate sa buhay mo para hindi ka magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Yan din ang puso ni Pablo sa mga kapatiran. Next verse. Ang sino bang pinatawad nyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man akong dapat patawarin,
ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo. Next verse, last verse. Upang hindi tayo maninlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Si Satanas talaga eh. Naalala ko po noon, may nagsabi sa akin, yung may mga kapatid na nagsasabi, yan, si Taning na naman, si Taning. Pinapaganda pa yung pangalan ni Satanas eh, no? Si Taning. Ayaw mabanggit yung pangalan Satanas. Yung gawa ng kaaway, yung gawa ng dyablo. Hindi yan yung sabi ng nasa itaas, magpatuloy ako. Sino bang nasa itaas? Parang nakikita ko, butiki eh. Di ba? Hindi mo mabanggit ang pangalan Diyos. Hindi mo mabanggit ang pangalan ni Lord. Sabi ng Panginoon, magpatuloy ako. Hindi sa itaas, hindi sa bubong. Baka sa kisame lang yung pananampalataya mo. Sabi ng Panginoon, magpatuloy ako. Amen! Ano man ang mangyari, ano mang mga pinagdaraanan sa buhay, encourage. Unang-una, yung sarili mo. Encourage mo, David, magpatuloy ka, huwag kang bibitaw. David, ano yung pinagdaraanan mo, huwag kang bibitaw, magpatuloy ka. David, yung pangako ng Panginoon, panghawakan mo. Kasi totoo yan. Amen? Sabi po rito, sa Philippians chapter 4, verse 1, sino pong magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Sino po yung no matter what, hindi ka bibitaw? Sabi rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Amen. Magpakatatag kayo sa pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Pakisabi po sa ating mga katabi, magpakatatag ka sa pamumuhay mo na kaugnay sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 16. 2 Timothy chapter 2 verse 15 to 16. Kasi sa totoo lang, pag ikaw ay tinawag ng Panginoon, masarap nakasama natin ang Panginoon. Pero may mga pagsubok ka talaga mararanasan. Kasi nga, kaakibat ng pananampalataya mo ay ang gawa ng kaaway. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Tandaan po natin yan, ha? Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Wala mang makakita o may nakakakita sa iyo, nakikita ka ng Panginoon. Amen. Hindi ibig sabihin wala si pastor, wala ako sa church. Hindi po. Alam ng Panginoon ang ginagawa mo. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Meron po ba kayong dapat ikahiya? Opo, Lord, meron pa akong ginagawang hindi maganda eh. At doon ako binabago ng Panginoon. Amen? Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Binigyan tayo ng task. Binigyan tayo ng bawat gagawin natin ng Panginoon para magbahagi at magturo ng katotohanan. Next verse. Sabi rito sa 16, iwasan mo mga usaping malalaswa at walang kabuluhan sapagkat ang mga yan na nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ikaw mahilig magbiro, mag-joke lang. Joke. Di ba? Tapos yung pala, nasaktan na yung iba. Joke. Sikapin mo talaga. Course jesting. Yung pala, nasasaktan na yung tao. Na-offend na, di ba? Iwasan po natin yan. Kasi matalim talaga ang dila. Totoo talaga. Matalim ang dila natin. Okay lang namang magbiro, pero ilagay nyo sa tama. Huwag yung talagang ibabagsak mo yung kapatid. Ibabagsak mo yung tao dahil sa pagbibiro. Walang kabuluhan sapagkat ang mga yan na nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Pero nga ako nabalitaan eh. Kapatiran din. Hindi dito sa atin. Huwag naman sana mangyari na dito sa atin. Sa ibang church. Na nagbiro siya. Kinabukasan din na talaga umatin. Wala na.
Ay, nagtataka sila, bakit nawala na? Yung pala, yun ang reason. Nakapagbiro siya. Nakapagsabi siya ng hindi maganda. Nakakalungkot lang, yung na-offend at yung naka-offend, pareho lang kayo ng level. Baka naman sobrang sensitive mo. Kung ikaw ay nasaktan, na-offend, harapin mo yung tao. Nasaktan po ako sa sinabi niyo. Di malalaman niya. Kasi nga, at the end of the day, minsan meron tayong mga kasalanan na hindi natin alam, nagkamali tayo. Di ba? Nakasakit ka, naka-offend ka. Di mas magandang sabihin mo, ay sorry bro, sorry sis. Di ko sinasadya, wala sa akin yun, patawarin mo ako. Pero kung magmamalaki ka pa, ha? Wala naman sa akin yun, na-offend kita, tapos nasaktan ka? Ay, wag na tayo magmalaki, basta iyan na lang, hingi tayo ng tawad. Sorry naman, di ko sinasadya. Amen? Ingatan natin na makasakit tayo ng kapwa natin. Next verse, sabi rito, Colossians chapter 2, verse 7. Yan na lang po natin, mga verses. Colossians 2:7. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatatag ka, kapatid. At patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Magpakatatag, magpakatibay sa pananampalataya, lumago. Kung ikaw ay bonsai, hanggang ngayon, hindi ka na lumago. Kapatid, may problema ka sa relasyon mo sa Panginoon. Yung bonsai na halaman, cute lang yun. Ang cute ng bonsai. Yung baliting na napakalaki, naging ganyan lang. Di ba? Yung mga puno na nagbubunga, may puno, may bunga lit-lit. Nakakatuwa na may bunga. Pero kung hanggang ngayon, maliit ka pa rin, bonsai ka sa pananampalataya, check mo, baka mamaya hindi ka lumalago talaga ng totoo, tama sa Panginoon. Next, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi rito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Kahit na anong lindol, anong bagyo pa yan, di ba? Binanggit ni Pastor Ann kahapon sa Bible study, saan ba nakatayo ang pundasyon mo? Kung mahina yung pundasyon mo, bibigay ka, manghihina ka. Pero kung matibay ang pundasyon mo, hindi ikaw yung mga nagpagawa ng bahay, pero mga ano lang pala, yung mga ginamit. Tapos ilang taon lang, may anay na, tapos binagyo na, may tulo na. Dapat nasa matibay na sandigan ng Panginoon. Pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos, hindi ka matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? Gusto niyo po ba na pag dumaan tayo sa apoy, tapos yung lahat ng ginawa niyo matutupok sa apoy? Siyempre, ayaw natin. Gusto natin na dadalisayin tayo sa apoy na pure. Hindi ka nasusunog. Kaya mga kapatid, magtrabaho ka man na magtrabaho, maglingkod ka man na maglingkod, kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, baliwala lahat yan. Ang totoong naglilingkod sa Panginoon, lumalago ka, nag-encourage ka ng mga tao, dumadami yung mga nasisharean mo na salita ng Panginoon. Sapagkat yan ang task na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi na po para sa atin, kundi para sa mga taong ating nakakausap. Amen. Paglingkuran mo ang Panginoon, paglingkuran mo mga kapatiran. Magpatuloy ka, huwag kang bibitaw para hindi masayang yung mga pinagpaguran natin. Last two verses na lang tayo. Colossians chapter 3, verse 16 to 17. Colossians 3, 16 to 17. Ang salita ni Kristo ay hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Check mo ang sarili mo, ha? Kung talaga bang lumalago ka sa pananampalataya, pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, lumalago ka. May pinangahawakan ka. Nagpapatuloy po ba tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon?
Baka mamaya may mga leaders na hindi nagbabasa. Ha? Pastor. Pastor nga eh. Sabay ganun eh, no? Magpatuloy tayo. May pinangahawakan ka. Nakatanim yan sa puso mo. Buhay na buhay. Turuan nyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Mamaya po ay magsusoking tayo. Magpupuri, sasamba tayo sa Panginoon. Bigay natin yung best natin sa Lord. Set aside natin yung mga bagay na nakakabigat sa buhay natin. Kalimutan na po natin yan. Tapos na po yan. Huwag na natin paikot-ikutin pa yung nangyayari sa buhay natin. Humaharap tayo sa Panginoon, blameless, spotless, walang makikita sa iyo na, anak, grabe, ang itim ng puso mo. Hindi ka pa nagpapatawad hanggang ngayon? Ay, kaya ka pala hindi ko lumalago. Amen? Pupuri ka sa Panginoon, nakataas ang kamay mo, and yet, ang layo-layo mo sa Panginoon. Set aside everything. Kumarap tayo sa dambana ng Panginoon. Ng buong puso, nagpapasalamat sa Kanya. Isang pakiakyat po, next verse. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyo sa lahat. Gawin niyong lahat sa pangalan ni Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. Sino po nagpapasalamat dito sa Panginoon? Yung ginawa niya sa kanyang buhay. Naaalala niyo po ba yung ginawa ng Panginoon sa inyo? Hanggang ngayon, Panginoon, salamat. Pinalaya niyo ako doon. Amen. Hindi yung, nandito ka pa rin, hindi ka pa rin malaya. Panginoon, salamat. Saan ka nagpapasalamat? Lord, salamat. Wala kang masabi. Kasi nga, umiikot ka lang sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. Walang bago. Walang bagong nangyayari. They are new every morning. Sabi ng Panginoon, di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Laging bago. Kaya kung nagigising ka na, yun at yun ang mga mukhang nakikita mo, kapatid, magpatawad ka na. Tapos na yan. Humingi ka na ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon. At last verse na babasahin natin, John chapter 6, verse 33. John chapter 6, verse 33. Sino pong pinagpala ng Panginoon dito? Ng salita niya. Sino pong na-encourage na magpatuloy sa gawain sa Panginoon? Mahal po ba natin ang Panginoon? Yon ang nagiging sandigan natin. Bakit tayo nandito? Kahit na may pinagdaraanan tayo. John chapter 6, verse 33 ba yan? Chapter 6 ba yan? Chapter 6? Hindi. Nagkamali ako. Pero merong 16. Paki 16. I think 16. John 16:33. Yes. Last verse na iiwanan ko sa inyo bago tayo mag-communion. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Wala tayong ginawa dito. Yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa atin, yung pakikipag-isa natin sa Kanya, tinanggap mo siya eh. Tinanggap mo siya bilang Panginoon na tagapagligtas. At dahil dito, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wag mong hayaang maagaw ng kaaway ito, kapatid. Dahil na-offend ka lang, nasaktan ka lang. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Grabe, no? Sabi ni Jesus Christ, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magdaranas ka ng matinding pagsubok. Dami mo nang iniyak. Baka mas matindi pa yung iniyak mo kaysa kay Pablo. Hindi lang balde-balde, baka drum-drum sa tindi ng mga pinagdaanan mo. Pastor, pag nararanasan ko, sakit, ang hirap. Kasama po yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pero ito yung matinding pangako niya. Ngunit tibayan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So mapapagtagumpayan niyo rin yan.
Hindi tayo create ng Panginoon o dinisign ng Panginoon para maging talunan. Ikaw ay mananagumpay. Amen. So pag sinabing mananagumpay, mapapagtagumpayan mo yan hanggang dulo. At makakamta natin ang buhay na walang hanggan. Hindi masasayang ang lahat ng ginawa natin habang tayo nagpapatuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Nagpapabago. Ginagawa kung ano yung gusto niya sa buhay natin. Now, kung medyo nalihis ka ng landas, balik ka lang sa Lord. Balik ka lang. Nadadown ka, balik ka lang sa Lord. Magpatuloy lang po tayo. Pwede pong magtitayo tayong lahat. Sige po, i-ready na po natin yung ating mga communion. Pero, bago po tayo mag-communion, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat Lord. Sa inyong mga salita na nagpalakas sa aming pananampalataya. Lord, ang JCM, Lord, dinideclare namin, ito'y inyong church. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi makakahadlang para magpatuloy kami sa pananampalataya. Para magpatuloy kami maglingkod. Father, we pray, Lord God, sa JCM family, sa mga kapatiran, Panginoon, saan mang lugar sila naroroon, sa mga daughter churches, Panginoon, sa Calao, sa Porac, sa Masbate, sa Jeddah, sa may iba pang mga lugar, sa mga Bible studies na aming hinahawakan. Sa lahat ng mga umaatin dito, Panginoon, dalangin namin na magpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod sa inyo. Na hindi kami manghinawa. Hindi kami makaranat na aayaw na kami. Tatalikod na kami sa pananampalataya. Pero Panginoon, ang dalangin namin, sama-sama kaming maglilingkod sa inyo sapagkat isang body kami. At kung meron mga pinagdaraanan ng mga kapatiran namin, Lord God, we pray right now na ma-encourage sila, Lord, na inyong mga salita. Na hindi nila masayang, Lord, yung mga nasimulan nila na napakaganda na kayo, Panginoon, ay nagpakita na sa kanila ng mga himala, mga answered prayers, mga bagay na ginawa nyo sa buhay nila. So dalangin ko, Lord God, na sa pamamagitan nito, magpatuloy kami na maglingkod sa inyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you sa ginagawa nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. No matter what, even if it costs our lives, we will continue to serve you, Lord God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po.